Narito na tayo sa episode 53 na magandang dilag araw ng Huwebes, September 7, 2023. Nagulat nga itong si Atty. Eric no, ba't nga ginawa ni Gigi. Sabi naman ni Greta, dumaan kasi si Mayor Magnus sa kayong mga chararat niya. Kaya ako to ginawa. O so ngayon, okay na, happy ka na. So biniro siya ni Atty. Eric, sabi niya no, baka ikaw itong nanananching sa akin ha. Saglit lang, matapos lang kitang itulak sa may dingding tapos may nanananching na agad, baka ikaw kasi gustong mo yung dumidikit yung katawan ko sa'yo habang niyayakap mo kanina tapos magkalapit pa yung mga mukha natin. Sabi naman ni Atty. Eric no, hindi alam mo Atty. Eric, napapansin ko na sa'yo concern ka sa amin ni nanay baka yung pagiging concern mo baka meron na ibig sabihin wala. Sige na, alis na ako. Basta, Gigi, pangako mo sa akin na mag-iingat ka. Okay, attorney, opo. Tapos no, ito na nga, nagkita na nga sila ng Elite Squad saka si Greta. So, nagulat na nga itong si Greta, bakit kasama ni Riley sina Jared saka si Blair? Sabi niya, oh Riley, akala ko ba tayong dalawa lang? Ba't nandito sina Blair? Sabi naman ni Blair, kasi gusto ko lang makasiguro kung talagang totoo ka o hindi. Anong pinagsasabi nyo? So nagsalita na si Riley, sabi niya, alam mo, nagdadalawang isip ako bakit pa kita kinaibigan? Ngayon nalaman ko na kinuha mo pala si Allison para i-endorse ang negosyo mo, ang Bellatrix. So sabi naman ni Greta, kasi gusto ko lang naman tulungan ng Elite Squad. Kasi hindi nyo ba naisip na kapag nawala si Allison, babagsak din ang samahan ninyo, ang grupo ninyo maapektuhan. Alanin ninyo, parte pa rin ng Elite Squad si Allison. O sabi naman ni Blair, no, talagang kumukontra si Blair Pwede ba huwag mo na kaming madaan-daan sa mga palusot mo? Ginagamit mo pa talaga yung samahan namin, yung Elite Squad. Sa totoo lang, ikaw ang sumira ng samahan namin Aminin mo na kasi. Ikaw ang sumisira ng Elite Squad. Diba nung dumating ka, nagkagulo-gulo ang buhay namin. So inawat siya ni Jared no. Sabi ni Jared, Blair, stop talking. Paano ako mapapahinto, babe? Siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Aminin mo na kasi, Greta. Sabi naman ni Greta no, wala akong magagawa kung talaga ayaw niyo maniwala sa akin. Okay lang sa akin, sige. Kung ganun, aalis na lang din ako. Sabi naman ni Jared no, awag Greta, dito ka lang. So inawat siya no. So nung pagtayo ni Jared, inawat si Blair, sabi niya, babe, huwag ka nang sumunod. Talagang nawalan na nga ng tiwala kung si Riley kay Greta. Kasi nga, kino-question nga ni Blair, no, bakit nga naman kinuha si Allison. Wala na nga siya sa grupo, di ba? Kaaway nga nila ito. Samantalang ito namang si Greta, umiiyak siya, no? Nadatnan nga siya nito ni Donna. Sabi naman ni Donna, Beshi, ginabi ka na nauwi. Iyan mo, sige na, pahinga ka na. Ako na bala sa nanay mo. Sabi naman ni Greta na, Beshi, no? Kilala natin si nanay na napakatatag niya, napakatibay ng kalooban niya. Pero ngayon, awang-awa talaga ako sa kalagayan niya. Nabubuhay na lamang siya sa puro takot. Puro trauma nararamdaman niya. Mapatulog man o kahit gising man siya, feeling niya nananaginip pa rin siya, binabangungot pa rin siya. Awang-awa na talaga ako sa kanya. Sabi naman ni Donna, no, ganito talaga yung nangyari. Tanggapin na lang natin yung nangyari, Beshi. Pero magtiwala tayo na magiging maayos din ang lahat. Kaya nga talaga pinangako nga talaga ni Greta no, na ipagpapatuloy niya yung paghihiganti sa Elite Squad para naman makuha niya yung hustisya. Hindi niya lang daw ito ginagawa sarili niya, pati na rin para makamit ng mga taong sinaktan nila, yung mga nadamay ang hustisya. Samantala sumugod na ito si Greta kay Allison. At syempre, drama effect 101. So nag-concern sa kanya si Allison, ba't umiiyak Greta? At ni Greta, nagsusumbong siya kasi pinaalis na ako ng Elite Squad, wala silang tiwala sa akin. Nabalitaan na kasi nila na tinulungan kita para gawing model ng Bellatrix. Sabi naman ni Allison no, ayan mo sila, hindi nila deserve na iyakan. Kasi ng kwenta ng lalo yung Riley na yan, napakasama ng pag-uugali niya. Kala mo napakasantita kasi asawa siya ng mayor, pero pagtalikod demonyo pala. Marami nga siyang sinaktan ng mga empleyado Sabi naman ni Greta no, talaga ba Allison, alam mo mahirap mag-asam pa nang wala kang hawak na ebidensya
Meron ako, no? Meron ka ba? Oo, of course. Ito, nandito lahat ng mga listahan. Ayan, in-encode ko yan. Nandiyan yung mga address nila, yung mga contact infos, yung mga complete name. Ayan, nandiyan dyan. Kasi kinuha ko talaga yan. Sabi naman ni Greta, alam mo, napakagaling mo, Allison. Alam mo, pwede mo naman to ilabas eh. Pagkakataon mo na to, di ba? Sobrang galit mo kay Riley, sabi naman ni Allison. Oo, pero hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ko to kasi kapag ginawa ko yon, madadami si Magnus. Masisira ang camping rally niya. Eh gusto ko, ilalabas ko to kapag tapos na ang kampanyahan. Wait lang, may tumawag sabi. So tumawag si Magnus, pupuntahan si Allison. At sabi naman ni Allison, ako na bahala kay Greta. Sabihin ko na lang na kunwari, masakit yung ulo ko para umalis na siya. Sige, hitin kita dito. So hindi niya alam, kinukunan ni Greta ng picture. Yung mga nakalagay doon sa screen ng laptop niya, binuksan ng palihim. At dali-dali niya itong kinunan ng picture. Sabi niya, malaking tulong to. Malaking ebidensya to laban kay Riley. So ito na, kung nga umiiyak pa rin siya. Dahil tapos na nga itong si Allison sa pakikipag-usap doon sa cellphone. Sabi niya, Greta, sensya ka na. Kailangan ko magpahinga kasi hindi ako makatulog lately. Sakit ng ulo ko. Sabi naman ni Greta, sige, ganun ba? Sige, alis na ako Iwan na kita dito. Ingat ka. So napansin ni Allison na nakabukas ng bahagya yung laptop. Sabi niya, ang weird Alam ko sinara ko to kanina. So ito na. Pinuntahan na nga ni Gigi ang opisina nito ni Atty. Sungit. O Gigi, ikaw pala. Sabihin kasi ako sa'yo, so kinaladkad siya, nakakatuwa Noon na pang pumasok si Gigi sa opisina tapos nilak pa yung pinto. Para may gagawin kakaiba sabi niya. Kasi may sabihin ako sa'yo. Di ba sabi mo para kami makapagiganti, kailangan meron kaming hawak na ebidensya? Oo, tama. O ito na yun. Ito na yung malaking pasabog. Alam mo, nandiyan dyan lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan dati ni Riley na minamaltrato niya. So sabi naman ni Atty. Eric, applicable ba yung mga source na yan? Attorney naman, lagi mo naman ako sinasalang sa Q&A Totoo yan. Legit yan. Oh no. Matutulungan mo ba ako? Sabi naman ni Atty. Eric, no? So kung ganon, hanapan natin ng mga iba pang information or ebidensya yung mga tauhang minaltrato ni Riley dati para masampahan natin siya ng kaso. Tumpak, attorney, napakagaling mo talaga. Sabi naman ni Greta, deal? Payag ka na ba? Kakausapin natin yung mga dating empleyado ni Riley. Papaaminin natin sila. So nakipagkamay na si Atty. Eric. Sabi naman ni Greta, Attorney, pwede ko na bang kunin yung kamay ko? Kasi parang minain mo na So nagtawa na sila. Natawa si Atty. Eric. Sabi niya, sorry naman. Tapos nung gabi, hindi masyado makatulog si Eric. Pinagpapawisan siya. So nung pinunasan niya yung pawis niya ng palad niya, nakita niya yung palad niya. Bigla niya naalala si Greta. Diba? Tapos yung mga araw na nasa event, diba? Ayan, no? Yung event ng sports club, talagang baliw na baliw niya si Atty. Eric Tapos nung sinalo niya si Greta, diba? Nung matapos matumba ito dahil nga sa kagagawan ni Blair. Tapos kanina, nung itinulak siya, diba? Isinandal siya sa pader. Nako, ang Atty. Sungit natin, pumapag-ibig, mga kapuso. Tapos tinext niya, hindi niya malimutan si Greta, sabi niya, gising ka pa ba? So, isesend niya na sana pero nagbago isip niya kaya binura niya. So, ang tinext na lang niya, excited na ako para bukas. So, binura pa rin niya. Hindi niya alam kung ano sabihin niya kasi talagang concern siya, inaalala niya si Greta, hindi talaga mawala sa isipan niya. Ngayon, nag-text lamang siya ng see you tomorrow. At meron pang smiley emoji. At bigla namang ngumiti itong si Greta, kinikilig din ang ating bida. Ngayon nahuli siya ni Donna. Sabi ni Donna, ano yan Beshi? Ba't may pangiti-ngiti yung Beshi ko? Ikaw ba? Sino yan? Sino yan? Sabi naman ni Greta, no? Si Atty. Sungit. Kasi naman meron pa talagang smiley emoji yung text niya. Ikaw Beshi, ikaw Alam mo, bagay naman kayo ni Atty. Sungit Alam mo, kailangan talaga niyang mapangiti para naman hindi naman mahalta sa itsura niya na masungit siya. Talaga bang napaibig na siya ng isang magandang dilag na beshi ko? Ate naman ni Gigi, sinasakti niya si Donna, hinampas-ampas niya. Aray ko, ikaw naman. Pero to beshi, what if What if lang naman. Paano kung manligaw sa'yo si Atty. Eric? G ka ba? So inaalala siya
ni Attorney Eric nung gabi at ganun din si Gigi. Si Gigi hindi naman makasagot, di ba? Kasi nga naguguluhan din siya. So dito na po nagtatapos na ni Bianrica para sa araw na to. Kilig, no? Yung huling part, mga kapuso. So bukas abangan natin, napakaganda ang pag-iimbestiga ni na Donna, Greta at nito ni Attorney Eric sa mga taong naargabyado ng Elite Squad, lalong-lalo na itong si Riley. Lahat sila napaamin, lahat sila nagsumbong na sila'y minamaltrato at sobra-sobra ang ginawa sa kanila. Kaya naawa talaga ito ng sobra si Greta. Gusto niyang tulungan ng mga kawawang tao na ito na binayaran para manahimik, para hindi na magsumbong. No? Tinakot sila ni na Mayor Magnus. At ngayon sinumpa niya sa nanay niya. Sinabi niya, pasensya ka na, Nay. Hindi ko may babali ang sinabi mo na hihinto lang ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapabagsak ang Elite Squad. Gusto kong maipagiganti tayo, pati na rin ang mga taong inargabyado nila. Samantala nakarating na nga sa Elite Squad, no, na may nagsumbong sa mga kawan nga ni Mayor Magnus na iniimbestigahan ni Attorney Eric yung mga taong dating minaltrato nila. So ano kaya ang kahihinatnan nito bukas, mga kapuso? Ano kaya ang gagawing hakbang ni Mayor Magnus? Nako, mukhang mapapahamak itong si Attorney Eric na sa pakikialam niya. So ito na yung dapat nating pakatutukan bukas, mga kapuso, kasi araw na ng Biyernes, September 8, episode 54 na tayo. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na magandang dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.